Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy! Bukas, Lunes, March 2. At sisimula na po ang pagdinig dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Diyan po sa House Justice Committee. Pero, kanina lang, lumabas po yung balita na yung isang impeachment case, second data ito, no? Yung second impeachment case kay Sara Duterte, binawi. Pwede pa ba yun? Kasi ano na nasa house na di ba? Binawi. Ano yung motibo? Bakit winidraw itong impeachment case kay Sara Duterte? Good thing ba ito o bad thing? Pag-usapan natin yan. Para sa akin, tama yung naging decision nito. Pero sana noon pa nila na-realize yan. Anyway, sige, puntahan natin ito. Basahin muna natin itong balita, then we give our comments, no? Nasa balita po ng Manila Bulletin. Tindig Pilipinas withdraws impeachment trap versus VP Duterte. Back similar complaint instead. Yan, ang purpose para bumilis. Ayun naman pala yung pinakapangunahing reason kung bakit sila nag-pull out, no, ng kanilang impeachment case. Pero ang tanong nga dyan, wala na kayong jurisdiction dyan dahil nasa ano na yan nasa house na yan. Pero siguro to the point na hindi ka pupunta doon sa hearing. If ever magkaroon ng hearing, ma-determine yung substance at yung form, magkakaroon ng pagdinig dyan. So kung hindi ka pupunta sa hearing, in a way, parang talo ka by default. Pero ang pinupunto naman itong Tindig Pilipinas, yung impeachment case nila ay similar lang din naman doon sa third impeachment case. So why not i-withdraw na namin ito para mabawasan yung oras ng House Justice Committee na hindi na nila dinggin yung kaso namin. Total, kapareho lang naman yan ng third impeachment case. Very good. Pero sana nga noon pa. Di ba? Sana earlier na-realize nyo yan. Total, may nag-file din naman. Di ba? Sana nag-usap na lang kasi actually, baka nga isang maging ugat pa yan ng possible technical issues na naman kasi may first impeachment, may second impeachment, may third impeachment, may fourth impeachment. Di ba? Doon na nagka-problema Yung 1-year rule ba Anyway, sige, nandiyadyaan na yan and careful naman ngayon ang House kung paano nila i-handle itong impeachment cases na to. Citing the importance of having swift proceedings, civil society group Tindig Pilipinas announced on Sunday, ngayong araw lang po yan ngayong araw ng gabi mismo, bukas Lunes na, ngayong Sunday ng gabi, that it was withdrawing its impeachment complaint against Vice President Sara Duterte since it was very similar to another filed complaint. Yan yung sinasabi natin, walang GC. Sorry, medyo mainit Walang GC, hindi nag-uusap-usap, di ba? Okay lang din naman, sige, karapatan din naman kasi yan. Kahit sinong grupo, karapatan nila yan. Kung magpa-file sila lang impeachment case, okay, karapatan nila yan. Yun nga lang kasi kung, sige, 10 impeachment cases yan, sa dinami-dami yan, hindi mo pwedeng i-disregard yan ng House Justice Committee. Siyempre, kailangan mo rin dinggin yan. Yes, i-consolidate nila yan later on, pero siyempre, nag-exert na ng effort yung mga miyembro ng House dyan. Ang punto, ibis na matrabaho nila yung dapat nilang trabahuin na iba, na concentrate yung time and efforts doon sa mga impeachment cases, yung iba unnecessary. Nagigets nyo yung point ka, Coffee? Yan din yung sinasabi noon ni PBBM masasayang yung oras natin. Diba? Siguro kung sa mga ganyang cases na napakaraming dinidinig na kaso, talagang masasayang yung oras, no? Sabi na kanilang statement, ewan ko, sana noon pa nila ito na-realize baka kahapon lang o kanina lang, ching! Nag-pop up yung idea na i-withdraw na natin yan. As the petitioners of the second impeachment complaint, tama nga, yung pangalawang impeachment case, no? Against Vice President Sara Duterte, we have decided to withdraw our case and lend our full support behind the third impeachment complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as ours, sabi po ng kanilang grupo. Ayun naman pala Tama lang din, di ba? Total, may existing naman yung third. Wag na natin dinggin yung second. Di ba? Nakatipid ng oras yung House. Good thing yan Huwag kayong mabahala kasi syempre isipin ng iba, ano ba yan? Nabawasan ng impeachment case si Sara Duterte. Hindi naman siya kawala dyan kasi kahit isang impeachment case lang yan. As long as ma-determine yung substance and yung form, akyat ng Senado yan. And tiyak na tiyak tayo merong substance at merong form at pagbobotohan yan, makakakuha ng 1/3 votes at dadalhin po yan sa Senado. Sure na sure tayo dyan. Alam mo kung bakit?
Kasi nung 2025 impeachment case ni Sara Duterte, na-determine na lahat yan. Yung 6 na articles of impeachment, okay na yan, substantiated na yan. Nadagdagan pa ito kay Ramil Madriaga. Kanina may binabasa din akong article, no, patungkol dito sa kaso ni Ramil Madriaga. At ang sinasabi ni Congressman Ridon, na makikipagtulungan din po sila sa korte at sa BJMP para makuha po itong testamento ni Madriaga. If ever, kasi bago ito ka-coffee Noong 2025, wala ito. Itong mga eksena ni Ramil Madriaga, wala yan sa 2025 impeachment case. Sumulpot lang yan, addendum yan, o additional yan, additional piece of evidence yan dito sa 2026 impeachment. Kasi lumalabas dito na si Madriaga ang intermediary. Kumbaga siya yung nag-uugnay doon sa kung paano winaldas ang confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Alam niya yung naging pasikot-sikot dyan. Sino yung binibigyan ng confidential funds, magkaano yan, alam ni Ramil Madriaga yan. Kaya nga sinubukan aregluhin yan Di ba kung inyong matatandaan yung mga previous reports pinuntahan ni Sara Duterte yan, mismo dyan sa BJMP para aregluhin si Ramil Madriaga pero hindi na areglo. So, yun ang sinasabi kanina ni Terry Ridon, no? Teka, wait lang puntahan ko lang yon para tama yung ating detalye. Ayan. Ang House po ay makikipag-coordinate po sa Korte at sa BJMP para ma-secure po si Madriaga if ever po na ma-invite na siya bilang isang testigo sa impeachment case ni Sara Duterte sa pagdinig dyan sa House of Representatives. So ano ba kasi ang mangyayari ka-coffee? Bukas, March 2, 3, and 4, 3 days po yan, no? Dito sa 3 araw na hearing na ito, para may idea kayo kung ano mangyayari, no? I-determine yung form. Yung form, yung sufficiency in form, no? Ibig sabihin, ito ba endorse ba yan? May nag-endorse ba dyan na miyembro ng House of Representatives? Kumbaga yung documentary requirements, madidetermine yan. Usually, lumulusot agad yan. Parang yung kay PBBM, di ba? Pumasok agad yan yung sufficiency in form, check agad yan. Kasi mabilis lang yan kumbaga basic yan Yung sufficiency in substance, i-determine natin dyan kung may substance ba yung mga aligasyon, may mga ebidensya ba yan, may laman ba yan, o baka basura lang din yan. Yung kay PBBM, na-determine yung form pero hindi na-determine yung substance. In short, walang substance, kaya nabasura agad yan. Pangatlo, once na okay na yan, magkakaroon po ng trial ang House Justice Committee. At sa trial na yan, once na na-determine na yung form, substance, magkakaroon po sila ng trial dyan na hindi ginawa noong 2025 impeachment process, no? Doon sa trial, mabibigyan ng opportunity si Sara Duterte, siguro represented by his legal counsel, di ko alam kung pupunta si Sara, and I don't think pupunta, or kanyang legal counsel, at yung mga testigo, didinggin dyan sa trial na yan. Mabilis lang yan, ka-coffee. And then, magkakaroon sila ng decision dyan, aakyat ng plenaryo, pagbobotohan yan. At once makakuha ng 1/3 votes, 105 votes lang ata yan, aakyat na po yan sa Senado. At doon magkakaroon ng impeachment proceedings, ng trial, kung saan po tatayo bilang judges, tatayo bilang hukom ang mga senador. Doon magkakakalkalan na. Kumbaga ito na talaga yung totoo na pagdinig. Kung may mga bank accounts tayo na questionable, that's the time na ipapasilip yan, isusumpi na yung mga bank accounts na yan at makikita natin yan. Kung totoo ba yung sinasabi ni Trillanes na 2 billion o billions of pesos na pumapasok sa bank account ng mga Duterte. If ever ma-determine yan, I don't think hindi boboto para pumabor o ma-convict si Sara Duterte ang senador. Kasi, saan ka ba naman? Isa ka lang mayor, isa ka lang vice-presidente, even kahit presidente ka hindi aabot ng billions ang assets mo. Unless mayaman ka talaga bago ka naging presidente. Iyon ang aligasyon ni Trillanes Billions of pesos ang pumasok sa bank account itong mag-ama, si Sara at si Digong. Yari siya dyan, di ba? Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, siya po ang chair ng House Committee on Public Accounts at miyembro din po siya ng Committee on Justice, clarified that jurisdiction over Madriaga rests with the court which is responsible for securing him as well as the BJMP facility in Taguig City where he is currently detained. Correct! Tama yan, at least nare-realize na. In fairness ngayon sa House of Representatives mas maingat ito. Alam nila yung kanilang jurisdiction, alam nila yung sakop nila, anong bagay yung may jurisdiction sila at ano yung wala. In fairness thank you.
at least kahit papano slowly, actually hindi naman slowly, mabilis din yung proseso, surely. 'Di ba? Maganda po yung tinatakbo nitong proseso na to kasi tulad yan ang sinasabi ko sa inyo, kung magsusunod-sunod po, magiging maayos po itong proseso na to baka by March this year, March 2026, bago magtapos po itong Marso, nasa Senado na po itong impeachment case ni Sara Duterte. Balikan ko itong Tindig Pilipinas, no? Medyo napahiya sila ng bahagya dito, no? Pero anyway, maganda yung decision nila, no? As the petitioner of the second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, we have decided to withdraw our case. Okay. Consolidating our efforts behind the third complaint will strengthen our position and help move the case forward to the Senate Impeachment Court. Tama nga rin naman, tulad ng pinupunto ko sa inyo kanina, mas bibilis po yung proseso. Kasi mababawasan po yung oras na dinededicate ng mga miyembro ng House Justice Committee doon sa second impeachment case. Kung ganun yung kaso kiss na yung time dyan. Kasi total, ganun din naman sa third impeachment case, mapapabilis po nilang ma-address niyan. With this development, 3 verified and endorsed impeachment traps remain against Duterte. The withdrawal isn't necessary a boon to Duterte. Instead, it paves the way for a more streamlined and swift proceedings once the House Justice Committee begins tackling the complaints on March 2, Monday morning. Bukas na po yan. Tindig Pilipinas said uniting behind a single case would help avoid duplication and ensure that the impeachment process proceeds without delay. Ang nag-endorso po nito si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. One of the two Solons endorsed the second impeachment complaint, fully supports the decision of the Tindig Pilipinas to withdraw. Actually, sana nga noon pa nila na-realize siya, pero siguro marami din sila mga bagay, marami sing mga factors silang kinoconsider, kaya medyo natagalan din po yung kanilang pag-withdraw. Nevertheless, maganda pa rin po yung desisyon na ito at mapapabilis pa rin po itong kaso ni Sara Duterte para tuluyan na po itong ma-impeach, at once na ma-impeach, ma-convict po siya, hindi siya makakatakbo ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Presidente man yan, or vice-presidente man yan, congressman, mayor, hindi na siya makakatakbo once na ma-convict po siya dyan sa trial na gagawin sa Senado. O siya ka coffee, huwag kayong mabahala, may iba kasi nalulungkot, bakit nag-withdraw ng impeachment case? Okay lang yan, kahit nag-withdraw, meron pa rin pong natitira na 3 na verified complaints laban kay Sara Duterte. So wala pong dapat ikabahala dyan. Okay lang po yan. Bukas, March 2, March 3, March 4. Antabayanan po natin kung ano po yung magiging resulta ng impeachment proceedings dyan sa House Justice Committee. Mainit! Parang hindi gumagana yung ating aircon. Ang init. Nakikita nyo ako nagpapawis, no? Ng todo. Anyway, sige, kung kayo po ay nasa Facebook, di pa po kayo naka-follow, i-click nyo lang po yung follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa kayo naka-subscribe, click nyo na po yung subscribe. At yung mga nasa TikTok, baka di pa kayo naka-subscribe, click nyo na rin po yung subscribe. I'll see you in the next video. Ka-coffee, paalam po sa inyo. Bye-bye.